para sa buhay. At siya po ay magpapatotoo kung bakit sinasabi ng Holy Father na Pope Benedict XVI na ang sinapupunan ay kanlungan ng buhay. Siya po ay ang Servant General ng Couples for Christ Foundation for Family and Life. Let us all welcome our brother Frank Padilla. Ganang ibigay niyo lahat mga kapatid. At purihin natin ang ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Yahweh Shaddai. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating takapagligtas. Tayo tinawag ng ating mahal na Santo Papa sa araw na ito. Hindi lang dito, ngunit sa buong mundo, sa lahat ng dioceses, upang tayo ay magdasal. Pagdasal natin ang kultura ng buhay at lalong-lalo na ipagdadasal natin yung mga sanggol na nasa sinapupunan. At narinig natin kay Dr. Ligaya kung ano nangyayari sa mundo at anong nangyayari sa ating mahal na bansa. Na nandyan yung mga umaatake sa pag-asawa, yung umaatake sa buhay, yung mga umaatake sa pamilya. Kaya tayo ay naririto at tayo ay nananampalataya at tayo humihiling sa ating Panginoon Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na biyayaan tayo at proteksyonan ang pamilyang Pilipino at lalong-lalo na ang mga sanggol na nasa sinapupunan. Alam niyo mga kapatid, ngayon ay besperas ng Adbyento. Bukas ang umpisa, hindi ba? Yung Adbyento, yan ang ating paghahanda sa pagdating at pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo ang takapagligtas, ngunit paano siya nagpunta sa mundo? Bilang hari, bilang makapangyarihan sa lahat, kasama ng lahat ng kanyang mga anghel? Hindi. Siya'y isinilang. Siyam na buwan, nandyan siya sa sinapupunan ng ating Inang Maria. Pinakikita ng Diyos ang kahalagahan ng pagbubuntis, ng pag-aalaga ng sanggol, na pagsilang sa isang pamilya, sa pamilya sa Nazaret. Ipinapikikita ng Panginoon ano ba ang kanyang plano, ano ba ang nararapat para sa buhay ng mundo. Ngunit ito, yung mga ibang tao na nagsasabi, hindi, huwag na kailangan kayong mabuntis. Abala sa buhay yan. Mga anak, ang iba sabi pa nga, sakit yan. Kaya kailangan bigyan natin ng reproductive health, bigyan natin ng medisina, yung contraceptive. Itong sinasabi nila, anong klase naman pag-iisip yan? Hindi yan makadiyos. At alam niyo mga kapatid, yung mga hindi sang-ayon sa gawain ng Diyos, kung ano-ano iniisip, ano-ano sinasuggest, sabi nila, napakarami natin, napakalaki ng populasyon, kailangan 2 anak lang. Kung 2 anak lang, wala ako dito, pangatlo ko Kung 2 anak lang, wala yung asawa ko dito, pangatlo rin siya. At wala yung aking 5 anak, wala yung aking 4 na apo. Hindi yan ang plano ng Panginoon Diyos. At hindi lang yon, kasi pag nag-umpisa yan, mga kapatid, hindi titigil ang Diablo. 2 anak, mamaya 1 anak na lang, tulad sa China, tulad sa ibang lugar ng bansa, ng mundo. Mamaya, walang anak. Huwag na kayong mag-anak. Abala sa buhay yan. Kailangan sinasabi natin sa kanila, kung kayo ayaw na nyo ng malaking pamilya, kayo lang, huwag nyo kami istorbohin. Kung kayo ang gusto nyong alagaan ay aso at pusa at hindi sanggol, para sa inyo na lang yan, hindi para sa amin. Kung kayo ayaw na nyong maranasan ang kaligayahan ng malaking pamilya, bahala na kayo sa buhay nyo, pero huwag nyo kaming pilitin sa mga masasamang gawain yan. Kaya mga kapatid, talagang nakita natin makapangyarihan itong mga kalaban natin dito, sapagkat sabi nga ni Dr. Ligaya,
Bilyong-bilyong dolyar ang inagastos dyan. Pera yan, yung kondom, pera yan. Yung abortion, pag dumating yan, malaking pera yan. Kaya sinasabi natin ng Panginoon, huwag yan ang iisipin nyo. Ang binibigay ko sa inyo ay buhay, ay pamilya, ay mga anak. Ito ang tunay na kaligayahan, hindi makukuha ng pera. At ang gusto ko sa inyo ay ibigay nyo ang sarili nyo sa isa't isa. Hindi yung pangsariling pleasure lang, pasarili lang ang ating iniisip. Ngunit tayo ay magmalasakit sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, may problema actually yung mga bansang nag-umpisa na niyan eh. Kasi yung reproductive health, sigurado patuloy sa abortion yan, paglalaglag. Sigurado yan. Kasi nangyari na, hindi lang nila sinasabi, pero sigurado yan. Eh yung mga bansang yan, ang Estados Unidos, ang Europa, ang mga elemento ng United Nations, lahat ito namimilit. Pero sila ay nagkakaroon na ng problema. Kasi malapit ng paliit ang kanilang populasyon. Wala na silang mga kabataan. Wala na magtatrabaho. Ang ekonomiya nila magiging problema na. Ang social security nila problema na. Malaking problema yan mga kapatid. Hindi yan para sa atin, sa ating bansang Pilipinas. Alam nyo, itong mga bansa ng kanluran na gustong dalhin niya reproductive health dito sa ating bansa, babaksak na nga eh. Alam naman nyo na ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Eh palabog na yung mga bansang yan eh. Bakit nila tayo dinadamay? Ang Pilipinas, pasikat pa lang. Ang ilaw ng Diyos, ang ilaw ng Panginoon, ang ilaw ng Yahweh El Shaddai ay kailangan makita, hindi lang dito sa bansang ito, ngunit sa buong mundo. Kaya mga kapatid, tayo na nagdadasal. Ang pinakamalaga dito ay ang ating pananampalataya. Ang ating pagkakilala ng pagkapanginoon ng ating Hesus Kristo. Ang ating pagbibigay ng ating sarili, ang ating pagmamahalan, yung pagmamahalan ng mag-asawa, yung pagmamahalan sa pamilya, yung pagmamahalan natin, bawat magkakapatid ng ating amang Yahweh El Shaddai. Kaya mga kapatid, ito ay pagpatuloy lang natin ang laban na ito. Sapagkat itong laban na ito ay para sa pinakabuhay at ang plano ng Panginoong Diyos. Alamin natin, patatagin natin ang ating pananampalataya, intindihin natin itong reproductive health na sinasabi at ipaglaban natin ang ating karapatan at lalong-lalo na yung karapatan ng mga sanggol na nasa sinapupunan. At ito ang pamamaraan kung tayo ay tunay na makakaranas ng ginhawa at biyaya at kaloob ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang plano niya at ito ang ipakikita natin sa buong mundo na ang ilaw ng Panginoon Diyos ay naririto at ipakikita sa buong mundo sapagkat dito mahal ang pamilya, mahal ang buhay at ito ang pinahalagahan niya para ang ating bansa ay tunay na umunlad. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon, Yahweh El Shaddai.